ihatag nga gasa kanamo. Unya kutob sa maminaw ni aning among programa nga og bagsangyaw ta og maayo, makatutlo kita og maayo. Unya dili na nako dugayon akong ihatag sa among igsuon ganina ra ni nagpanikad ang amo ang bag-ong kaabag sa senyor sa Santo Niño Pares. Walay lain si Reggie Puertes si Reggie Bungabong Puertes sa iyahang tema True Church. Muna nga naningkamot yun siya kay og dili maningkamot daghan na ta aning looy. Muna nga pasalamat ko nga gidawat niya iyahang kuan ako wala pa ko kay daghan ning tawag nako pero ako sa ning balibad. Niya salamat kaayo og ako nang ihatag sa iyahang tema ang True Church, ang tinuod nga gitukod ni Ginoong Hesukristo nga simbahan. Babasa na to sa Mateo 16:18 hangtod sa 19 nga gitagaan gyud siya og authority. Daghang salamat sa ato ang MC karon si Hinaro Pante nga gikan sa Buenos Aires sa Tubigon, Bohol. Og shout out day una-una sa tanan no atong i-acknowledge ang ato ang diocese president sa Catholic Faith Defender nga si Brother Prestilio Bitunyo nga nakaron sa Gindulman, Bohol. Kay ang mga panata sa mga bulanon kada Mayo mauli gyud na siya, mohalok na siya sa Batuong Yuta. So ako wala pa kauli sa mga lugar sa mong lulo dito no sa Albor nga nagpiesta pod katong Mayo 4 sa Santa Monica, Albuquerque, Bohol, mga Bungabong family dira og sa Puertes dira sa Panglao. So karong hapon na i-acknowledge sa din ako bago ko magsugod sa akong topic nga True Church. Acknowledge nato ang atoang mga si Vice President ring ang atoan ning maalagaron mao kini tigdala sa sound system. Dire no si Brother Vice Melvincio Bundaon, si Nicol isa pud kakaabag si ang apelyido ni Nicolas. Ang pangalan niya Manoy? Ang apelyido niya pangalan ang Mr. Nicolas. So duha ka pangalan niyang kuan tinuod nga pangalan. Si Brother Rinaldo Bernaldez sa itong mga CFD gikan Palaingod. Asa dapit? Talisa, kuan. New Corilla di ay Pastor Lito, si Kuandre atong si Brother Ribita dire, CFD, si Brother Engineer dire, Luis Espirito, si Tatay kaliwag ko si Mangkuhan. Si Pastor Kuanpod, Bulacan. Dua pa ka pastor na dre. O, mas Bulacan ni sila kung maminaw ni sila sa True Church, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kalaton sa nato sa mga intermission sa ta. Nay, isa yung pangalan yan mo tinod, Nay? Isa yung pangalan mo? Roberto Puras, Roberto Puras, kauban ni sa trabahoan sa atong Vice President Dre. Kauban ni sila sa kung uyuan pod nga kaliwat bulanon pod sa mga bungabong si Dodong Pan ang apelido. Kauban mo na. Parintim na muna kay ang iyang lola ay ang mama kay bungabong muna siya. Taga kuan na naman sa kuan na sila. Bohol gyapon sa Albor. Sunod mo bro. Ikaw, kung depende yan kung kisay mo sunod. Okay, maabot mo na to itong mga shoutout po na to sila James Consincino o si Brother Nelson Cadigal o ang pinaka-presidente nila John Jonah, president sa CFD San Pedro Cathedral.
So manhi sila karon no ang taga Davao nga safety. So samtang wala pa sila magsugod na kita kay bising mabot sila di na takatiwas. So kay ato man ang ikuan sa atong nga bisita man importante no. So akong topic karon, topiko karon True Church. So unsa man ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo? Ang una, True Church. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. So sa registration sa mga sikta sa simbahan niabot na og 60,000 ka denomination nga Kristiyano. Gitawag sila Kristiyano pero nganong na may usa dinhi nga wala na rehistro. Mao ang simbahang Romano Katoliko. So gi-post na to na sa Kristiyanong Ligaw og daghang nag-participate no. Ang nag-ingon dito, brother, dili pwede i-rehistro kay Ginoo ang nagkuan na nagtukod. Ya kinahanglan og pirma sa atong Ginoo na kay ang founder mo pirma na sa SEC. Nya naman siya sa langit. So hulat lang tag mobalik kay mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay sa second coming of Jesus Christ. Ang isa, ang Roman Catholic is church state. So separate man ang church ug state pero ang Roman Catholic mismo usa siya ka estado, isa siya ka nasod. Pinakagamay nga nasod nga gidumulaan sa atong Santo Papa nga si Pope Francis. Og matrace back ni siya kang San Pedro nga gibinlan o gipiyalan sa atong Ginoong Kristo. Asa na to nabasa? Mao na kanang allergy ang mga kuan na mga sekta nga tinukod ra taw. Ang San Mateo 16, 18 hangtod 19. Ikaw si Pedro o sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia o ang simbahan. Og bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Og sa 19 ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kung unsay idili nimo sa yuta, idili usab sa langit. Kung unsay itugot nimo sa yuta, itugot usab sa langit. So kani nga simbahan nani siya pagtugot gikan sa atong Ginoong Hesukristo. To bound, to lose. Ang pagdili, ang itugot diri sa yuta, itugot sa langit. So makaigsunan ko ni Kristo no. Ang atong founder namatay sa tulo ka adlaw na banhaw siya. Ang founder sa mga lain man sakit man paminaw no pero ang ilahan yung founder tao ra. Asa na to na mabasa nga ang mga magtutukod nga tao kawang lamang. Salmo 127:1. Gawas kung ang Ginoo mo ay magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niya itong magtutukod niini. Gawas kung ang Ginoo may bantay sa syudad, kawang lamang ang magtikaw-tikaw. So klaro kayo nga sa balaang kasulatan nag-ingon na dito nga ang Dios radyo'y magtukod. Og mabasa na to na sa Daniel, giprophesize na po na siya sa Old Testament nga ang sa wala pa niabot atong Ginoong Kristo, gikuana na siya ni propeta Daniel. Gipropesiya na siya nga moabot ang Mesiyas og magtukod. Mabasa na to na siya sa Daniel 2:44. Ang Dios magtukod og gingharian nga dili malumpag. O kanang katumana na nasa San Mateo 16:18. So, niabot na itong mga bisita diri mga kaigsunan ko ni Kristo. Si Brother James. So atong bisita karon hatagan itong pagtagad kay mosulod na ni siya sa seminary karong June. So murag last break na niya ni karon ya si Brother Nelson Cadigal moadto na po ni siya Manila. Si Brother John Jonah nga to ang pinakabanggiitang presidente dire sa CFD Davao. So atong ihatag balik. So daghan pa magpanahon next time. So ihatag sa nato ang atong mic sa ato ang MC karon kay bani karon. Binumpukan ni sila ang Pastor Lito ron. Okay, nanang amo ang bisita. Niya
na sabutan naman namo nga og moanhi ang among mga bisita, ihatag namo ang gig para nila. Sila na ibahala sa ilahang tema. Welcome na namo ang amo ang mga preacher, mga magdidebate sa amo ang Roman Catholic Church. Ang dati ni siya born again, nga karon naa sa Roman Catholic Church. Converted na siya. Ang kuan gyud niya ang iyang pamilya born again gyud. Nya gibiyaan niya ang iyang pamilya gumikan sa kuan nga nakita niya ang kamatuoran diha sa Roman Catholic Church. Mao na nga wala na siya dito sa iyang pagka-born again. Mao na nga dalaygon kayo, nag-uban gyud kaniya ang Espiritu Santo. Og welcome po ninamo ang amo ang congratulations dahil sa amo ang si Bro Nelson Cadigal. Na-promote na ni siya, ato na ni siya maglihok dito sa Luzon. Gihimo na ni siyang badi-badi ni Father. O ang ato ang banggiitan nga taga San Pedro Cathedral, si Bro John Jonah. Welcome kayo kadire bro. Iniha karon ang gig. Kamo na'y bahala. O niya ako'y mo introduce. Ang una natong istoryahon ang ato ang banggitan nga gikan sa born again. Si Bro James Consensino nga taga Davao City. Iyahang batbaton tong kuan kay murag nakita siguro to niya tong kalihukan namo atong Sunday nga gi-attack mi diri og born again nga iyahang mga kauban kanhi karon. Natungnan gyud ba nga wala diri. Moto nga paskang isuga nila, moto nga kami pod ni Talaw. Kay lisod kayo amo apong tubayan sila kay mahimong magubot. Muna nga ang tinuod nga nagdala og pulong sa Ginoo mapaubsanon dili pod mapahitason. Kato sila kay ang ilahang hunahuna nga sila mo ining tama, niya kami mo ay nigitamaan. Mao na nga pailob lang tang mga tinuod. Kay mao lagi na nga ang tao nga magpailob lang yun hantod sa hangtod, ang Dios na bahala niya nga muganti kaniya. Mao na ang amo ang kuan diri to be humble nga para kanang makita nato ba og kinsa tong nagsangyaw sa tinuod kay og magkuan ka nga kuyaw na kakayo. Ayos sa. Okay, atong ihatag balik na ni bro. James Consensino bro. Imuha na ang lamisa. Ikaw na bahala mo open ugon sa imuhang kay murag. Dagang salamat sa tanan nga mga ana sa CFD Panabo. Ako sa ning huboon akong bag. Dagang salamat sa page, sa mga grupo sa Kristiyanong Ligaw, o sa tanan nga mga administrator ni ini. Usa pasalamatan nako ang atong halangdon nga presidente bisag wa dire. Ni Ulig Buhol. Halok to siya ubi dito, brad. Rinyon, matod pag Sir Jan Jonah, muhalok na itong ubi dito. Mga bulanon ba, basta mayo gani, uli yun na. Pasalamat usab ako sa atong halangdong presidente Bradel Betonyo, ang presidente sa CFD Diocese of Cubao, sa tigpamahala ni ining park, usab sa atong obispo nga ri sa Diocese of Tagum, Bishop Fidel Aseo, ug sa tanan mga kaubanan nako sa Catholic Faith Defenders Davao, Sir Jan Jonah, ang kinakusgan nga debatidores sa CFD Davao, Brad Nelson Cadigal, ang usapod sa mga inila nga tigsangyaw sa CFD Davao.
Mga igsoon, ako di ay si Brad James Consensino, usa-usab ka member sa Catholic Faith Defenders Davao. Aniya karon sa inyong atubangan, mupahayag sa pagtulunan sa simbahan na Katoliko. Mga igsoon, gap niaging mga adlaw, nagtanaw ko sa page sa Kristiyanong Ligaw na aday nanulong diring mga bornagoy. Naon sa mamo nga manayming man mo wala me. Karon namin tulo dire Jan Jonah, si Brad Nelson Kadigan. Katong nanulong atong niaging mga semana, balik mo dire ron. Kay atong timbangon ang argumento sumala sa kung unsa gyud ang pagpanudlo sa simbahan na Katoliko. Una mga igsoon, dili gayud malikayan nga ang pagtuong Katoliko mao ang pinaka-perme atakihon sa lain na mga sekta. Mo'y perme nga tuligsaon, mo'y perme nga bantayan, tungod lamang sa usa ka rason. Gusto nila nga ang kining mga membros Katoliko mubalhin ngadto sa ilang relihiyon. Kay nga naman, sa klaro nga pagkaistorya, nagtukod lang mangyod og relihiyon tungod sa pagpangwarta. Magigamit nila ang Malakias Kapitulo 3, versikulo 10. Nga nagaingon, kung dili kamo mohatag og ikapulo ngadto sa Dios, gikawatan ninyo ang Dios. Kuna gigamit nila ang 10%, gisakyan nila ang kung unsa mo'y anaa sa Biblia, aron sa pagpangwarta og karon makadagit og mga Katolikong inosente. O man na. Di naman tayo magmuingong mapalagoy-lagoy pa tayo. That is your main reason why you establish your church or ministry. Unya karon, how kayo mo mga takis Katoliko? Unya ang Katoliko nga inyong giilad, moro pa inyong pangwartahan? Where is your sense of values? Asa man yung gibutang ang inyong mga limpatakan nga kusog kayo mo mangdaot sa Katoliko? Unya ang Katoliko ra pud yung gatasan sa 10% nga inyong gigamit ang Biblia, Malakias 3:10 aron sa pagpangwarta gamit ang Biblia. Katos Motovlog gigamit biya to niyang kuan dere. Ako tong tubagong to sunod si Motovlog. Wala pa to yung mga oras yon. So, dagan yung mga takis Katoliko. Kaya nga naman, sama si kinaingon, ang puno nga daghag bunga, mo'y perme atakiyon. Una ang Katoliko, there are 1.2 or 1.3 billion Catholics in the whole world. 1.2 ka mga Katoliko sa tibok kalibutan. Gaawas-awas ang bunga sa mga Katoliko. Muna ang mga Protestante, muna ang mga laing sikta, mo'y perme nilang atakihon ng Katoliko. Kaya nga naman, ang tuyo diya, dili man kay ang doktrina. Ang toyo diya ang mga membro. Nya mo dinay mo ni ana. Maulaw pud ta in tawon sa Biblia. Nga di gamito na to ang Biblia, Malakias 3:10. Nya mangdaot as pagtulun-an sa Katoliko kay para lang gyud nga makadagit mo og membro. Maawa sa Katoliko padulong dito sa kung unsa may sikta nga inyong gianiban. Karon, isa sa mga ginatakis mga laing sikta sa mga dili Katoliko, Brad, nganong kamong mga Katoliko, nagsimba man mo og Diyos-Diyos. Mao gyud ang pinaka number 1 nga atake pag-abot sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Brad, nganong kamong mga Katoliko, kung tinuod mong mga Kristiyano o tinuod mong mga sumusunod ni Kristo, nganong kamong mga Katoliko, nagsimba man mo og Diyos-Diyos. Karon, balihon ako ang pangutana. Kinsa may nag-ingon ninyo? Kamong mga naminaw karon nga nagkatagalaing sekta. Namos Pastor Lito dire atong higala nga amigo nga pastor. Bisag pagpastor ni nga laing sekta, higala gyapon nato ni. Balihon ako ang pangutana. Kinsa may usa sa inyo nga nag-ingon nga ang Katoliko nagsimba og Diyos-Diyos? Kinsa man nga pari, kinsa man nga Santo Papa, kinsa man nga obispo, kardinales o unsa pa ba nga nagtudlo magsimba ang Katoliko og Diyos-Diyos? Tama. Kung namoy matudlo bisan usa na lang, pahawa ko dayon sa Katoliko. Wala. Kaya nga naman, ang tudlo sa simbahan nga Katoliko sumala sa katekismo. Nga naman, ang Catechism of the Catholic Church is the official teaching of the Church. Official. Ana ang opisyal nga tudlo sa simbahan. O sa may gingon sa CCC, number 266. Now, this is the Catholic faith. We believe and worship
in one God, in three divine person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Binisayon kay basig di kasabot. Karon mao kini ang pagtuo sa mga Katoliko. Nagatuo kami og nagasimba sa usa lamang ka Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kaklaro sa kung unsa mo'y gitudlo sa katekismo. Ang gitudlo sa katekismo, nagsimba kita og usa lamang ka Dios. Ngano nagtingon mamo kaming mga Katoliko, nagsimba og Dios nga kaklaro giingon sa CCC 266. Nga nagsimba kami og naggato sa usa lamang ka Dios. Buot pasabot kamong mga nasa laing sekta, hilig kay mo magbutang-butang sa inyong isig katao nga mo'y gingon sa napulo ka sugo. Ayaw kamo pagbuak-buak sa inyong isig katao kay kini mo'y gidili sa Dios sa napulo ka sugo. Ya how ra ba kayong mga laing sekta o kining mga Katoliko nga inyong mabarog nga Direbe, mga CFD man me dire. Mura mog mga sikinsa. Panatan ninyo ang simbahan nga nag-Diyos-Diyos. Unya kung tan-awon nimo, wa man day mag-Diyos-Diyos. Kaya nagtuo ra man day kami sa usa lamang ka Dios nga naglangkob sa tulo ka persona. Okay, Robert, salamat kayo. Salamat kayo, ha. Subot pasabot, kining mga atong higala, nagbutang-butang nagdaday ni sa ilang isig katao. Ilang mang gamito ng Biblia. Brad, kung sa may gingon sa Biblia, Brad. Ang gingon sa Biblia, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 ngatos 4. Protestante pa ko. Mo na nang ginagamit nga bersikulo. Hantod na Katoliko na lang yun ko. Nagpabautismo ko sa Katoliko. Mao gyapon na gigamit nga bersikulo. Hantod karon na si FD na lang yun ko. Mao gyapon bersikulo ay lang gigamit. Nga panos na lang ng bersikulo. Gikapoy na lang may mga CFD sig panabot. Ngano man gahi magyud ning mga utok ni sila. Lisod pa sabton. Gamiton ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 sa 4. Ingon dito, ayaw kamo pagbaton og laing Dios. Ayaw kamo pagbuhat og Dios, kay ako lamang ang Dios ug gabubuhan ako. Ayaw kamo pagbuhat og kinulit nga mga larawan. Ni magyukbo ni ini, kay ako lamang ang Dios ug gabubuhan ako. Ipahiday nila sa Katoliko, tanawa Brad, kamong mga Katoliko na mamoy ribulto. Kinulit mo na. Wala na yun. Ang gingon dito, mga kinulit nga mga larawan. Kunya ka na inyong mga larawan diya, kinulit man na. Oo. Subot pa sabot. Kunya pa na pagibutan dito, ayaw pagyukbo. Oo. Nya ka mga Katoliko, asa mo maglodlod? Tira dayon sa Katoliko. Nyawa sila kasabot sa kung unsa mo ilang gibasa. Kaya ang gingon dito sa Exodus Kapitulo 1, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 4. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Number 1, ang mga Katoliko nagbaton bag laing Dios gawas sa tinuod nga Dios. Tubag dili kaganiya natong gigamit ang Catechism of the Catholic Church number 266. Now, this is the Catholic faith. We believe and worship in one God. One God. Usa ka Dios. Baliko na po nako, usa ka Dios. One God, usa ka Dios, usa ka Dios, one God. Isang Panginoon. Ibasing mo ingon na po mo, daghan mo Diyos. Balikon ang CCC. We believe and worship in one God. O sana na ha? Klaro ang gitudlo sa simbang Katoliko. Pag napaganing mo ingon, kadagag Diyos, abutang-butang na to. Kaya dili man natudlo ang dili man natudlo sa simbang Katoliko nga dagag Diyos. Ang tudlo sa Katoliko, usa lamang ang Diyos. So, nakatuman ba ta sa unang sugo? Ayaw ka mo pagbaton og laing Dios gawas ka nakatuman. Kaya ang Katoliko nagtuo lamang og usa ka Dios og nagsimba lamang og usa ka Dios. Dire na punta. Ayaw ka mo pagbuhat og Dios. Ayaw ka mo pagbuhat og mga kinulit nga larawan. Ni magyukbo ni kay ako ang Dios ug gabubuhan ako. Pangduha, nakatuman ba ang Katoliko niini? Ang tubag, nakatuman. Kaya ang gidili sa Dios sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 4, ayaw kamo pagbuhat og Dios. Diyos. Ang gidili sa Dios, Diyos. ang katong larawan sa Dios. Timan ana ninyo. Si Baal. Mana katarungan na tong basa ang Biblia, di ta kay magbasa-basa sa tong kaugalingong alimpatakan ilalom sa balite unom ka bulan unya mahimo na dayong pastor. Dili ingana mo gibutang sa Biblia. Ang gibutang sa Biblia,
Ayaw kamo pagbuhat og laing Diyos-Diyos. Ayaw kamo pagbuhat og Diyos-Diyos. So ang gidili sa Dios kining larawan sa Dios-Diyos. Bahal. Usa man ning Diyos-Diyos. Pag mayingon gani kag Diyos-Diyos, mura ra man nagtarak-tarak, balay-balay. Dili gyud tinuod nga Dios. Karon, ang simbahang Katoliko nagbuhat ba og larawan sa Dios-Diyos? Wala. Kaya ang gibuhat man nato, dili man ang larawan sa mga Diyos-Diyos. O wa pud nato na isipa, ingon nga Dios. Ang gibuhat sa Katoliko, ang larawan sa Diyos-Diyos, ang larawan sa mga santos. Mga balaan. Mga balaan, pag maingon kag santos, mga taong balaan. Dili man di porket naingan nimo nga ibutang diha, ayaw pagbuhat og larawan, tanan na dayong larawan, bawal. Kaya remember, the statues o kining mga larawan sa Katoliko was made or usaba to represent the saints. Nagrepresentar lamang na sila sa santo. Ug tungod sa ilang binuhat sa simbahan, sama ra na ang atong national hero nga si Dr. Jose Rizal tungod sa iyang pagka maisugon nga idepensa ang tibuok nasod sa Pilipinas nga kaya niyang magpakamatay, kaya niyang ialay ang iyang kinabuhi para lamang magkaroon og kalayaan ang Pilipinas. Muna gipahinungod sa iya ang ribulto aron mahinumduman nato nga kini si Dr. Jose Rizal ni atong mga panahon mo'y usa sa mga hinundan nganong nagkabaton kita og kagawasan. It's the same thing with our saint, ang mga santo. Ang mga santo gibuhatan og ribulto dili aron ingon nga Dios o dili ilhon nga Dios, gibuhat ang ribulto sa mga santo aron kita makabaton og paghinumdom sa mga santo nga pinaagi sa ilang kinabuhi, kita makapaduol pa mismo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya every time nga mutan-aw ta sa mga larawan sa mga santo, mainumduman man nato ang kinabuhi sa mga santo. O kung mainumduman nato kung paunsa na kinabuhi ang mga santo kaniadto, atong sundugon ang kinabuhi sa atong mga santos. Muna pagsundugon na itong kinabuhi sa itong mga santos, muabot po ang panahon nga kita na po ang mahimong santos. Ana man na, magtakod-takod naman na ang pagkabalaan sa tao o kining pagkabalaan gikan lamang sa itong Ginoong Hesukristo. Muna kini sila Pastor Later, wa mo gining mga santo, manang luoy kaayo. Nakitang mga Katoliko naman tay mga santo nga atong pangayuan og tabang, natay mga santo nga kung asa pamalandungan na itong ilang kinabuhi. Mo man nag-ingon sa Hebrewanon Kapitulo 13. Atong tanaw 13:8 man, Hebrewanon 13:8. Naman ni nakaandam nga Biblia dedere. Ang ingon sa Hebrewanon, para mas klaro ba? Hebrewanon Kapitulo 13 ambot 12:8 man nga ito. Kalimot na ko. Asan itong kalimot tas bersikulo na si Hebreo ngang gasulti. Okay, Hebrewanon 13:7 di. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Pamalandunga kung giunsa nila pagkinabuhi, hangtod nga namatay sila, ug sunduga ang ilang pagtuo. Klaro kayo ang gingon sa Hebrewanon 13:7 nga hinumduman day nato ang atong mga pangulo kaniadto. Sa unsang pamaagi man nato mahinumduman ang atong mga pangulo? Di ba pinaagi sa mga larawan? Nga makakita kita sa larawan sa mga santo, makahinumdum ta sa ilang kinabuhi. O kung sa gingan dire, pamalandungan nato ang ilang kinabuhi. Muna pagmutanaw ta, tagak sa cellphone, no? Muna pagmutanaw ta sa mga larawan sa santo, mapalandungan nato ang ilang kinabuhi. O sige, may pangutana. O sige, pangutana daw sa Pastor Lito. Ay, namigo. Kanang gisgutan nimo diha nga
usa ka Dios mao ba ni ang giingon sa Juan 17:3 nga bugtong matuod nga Dios? Klaro kayong gingon sa CCC number 266. Now, this is the Catholic faith. We believe and worship in one God, in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaning bugtong matuod nga Dios, magisgot ag bugtong, pila man gyud bugtong ninyo, tulo usa? Usa. So, asa man nun ang tulo? Mura magkag-iglesia ni Kristo. Pag-ingon niya nga, pag maingong kagbugtong, pila man na, tulo, usa. Natural, usa lang yun. So, pag-ingon niya, pangutana niya, asa man nining tulo ang Diyos, mali, dayon ang pangutana. Kaya nga naman, kining tulo, dili man ni, persona man ni, di man ni nagawa man ito mag-iskutong kinaiya. Ang nature nila, maong pagka-Diyos, pero naglangkob sa tulo ka persona. Ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kining tulo ka persona, naglangkob sa usa ka kinaiya, maong pagka-Diyos, manang usa ka Diyos. So, ang imuhang tubag nga, ang imong bugtong, usa ra gyud. So, nawala tong tulo ka persona, apano sa ka Diyos. So, mabalhin na po taglaing pangutana. Arin na po tas pangalan. Kanang usa ka Dios nimo kinsa may ngana na? Yes, sir. Atong klarohon kay itumbok man gyud nimo nga usa ka Dios. Kinsa may ngalan na? Si Jehova, si Jesucristo, Yahweh, kinsa man na? Tubag. Pag mag-iskot ta, kining tulo ka daw. Isa. Kining tulo na daw nga, kining tulo ka persona nga usa ka Dios, usa man daw nga ngalan ni Jehova, Yahweh o Jesus Christ. Usa man, usay tan-aw nimo sa Dios ni birth certificate. Ay sa paminaw. Ba? Paminaw sa lagi. Wa pagay kunahuman. Ang iyang pangutana, kining usa daw ka Dios kay tulo man ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unya naglangkob lamang sa usa ka kinaiya, mao ang pagka-Dios. Usa man ning ngalan sa inyong usa ka Dios? Jesus Christ, Yahweh, Jehovah. Kini si Pastor Rito, ang tan-aw niya sa Dios na birth certificate ba? Nganong ilangkob man nimo ang kinatibuk-an sa Dios ngadto sa usa ka pangalan? Nga ang Dios gamaanan man sa tanan. Dili man nimo siya ilangkob ngadto sa usa ka pangalan. Kaya ang Dios daga magtawag niya, na itawag siya nga Elohim, na usa po nga Yahweh, na po isa nga Jehovah Jireh. So dili nimo siya pwede ilangkob sa usa kay nganuman, dili man na personal name of God. Kay kung mag-iskog tag personal name of God, wala may personal name ang Dios. Kay ang Dios mao may magbubuhat sa tanan og pwede na to sa kung unsa gyud ang kapasidad sa iyang gahom. Dili nimo siya pwede ikulong ngadto sa usa lamang ka pangalan. Nausa man ni tawanan ni usa klaseng pastor ka nga imong ilangkop ang kinatibuk-an sa Dios, ang kagamhanan sa Dios ngadto sa usa ka pangalan. Himo nimo ang Dios nga murag tao nga kinahanglan ang Dios day usa ka pangalan nga ibutang dito sa birth certificate. Nangutana ra man ko dire, wa man ko niari nga kasabaan ko nimo. Ang pangutana nako kanang nagisgot man ko ka og usa ka Dios, unya na matud nimo karon atong klarohon wa na personal nga ngalan ang imong usa ka Dios. Pag maging personal, wa gyud personal nga ngalan ang Dios kay dili lagi, as I said, dili nimo malangkob ang Dios sa usa lamang ka pangalan. Dili nimo na malangkob ang Dios sa usa ka pangalan kay nganuman kung tan-awon gyud nimo suot ang Biblia, dili gyud ingong nga naa gyud personal name ang Dios. Wala gyud. Wala personal name ang Diyos. O sige. Wala pag-Bible niya. Balhin na po tao lain kay let me give you an example, bro. Ang Yahweh, no? Nganong Yahweh man ang tawon? Nga pagtan-aw sa tetragrammaton, YHWH naman na. Yud he baw he. Pero tungod lagi kay aron mabasa gibot ngan og vowel. Munang na munang na himong Yahweh. Pero ang original niya na YHWH naman. Yude Bawe. So ngano na himong Yahweh, dili mo naman pwedeng himong personal name kay ngano man gidungagan ra man sa bawel. Yahweh. Unya himo nang kung tan-aw ka trace back sa Jehovah, mali mapud nga translation ng Jehovah. Ug ang nag-translate niya na usa ra mapud kaparing Katoliko. Pero pag tan-aw sa simbahan nga mali man day ning translation nga Jehovah,
Moto ang word nga Jehovah nga gitranslate gibasura sa simbahan. Ang problema aning mga saksi gibasura na gani, gipunit ang basura gisangyaw sa tao. So dili nimo pwede nga naglangkob ang Dios sa usa ka nga naman. Ang Dios ginganlan siya sa kung unsa mo'y iyang kinaiya. Mao gani God is sometimes described as omnipotent, omniscient, omnipresent. Ngano ma? Kay pwede tawgon nato ang Dios nga omnipotent because God is all powerful. Ipakita si Pwede po nato sa tawag omnipresent because God is present in all things and places, time, spaces. Pwede po sa tawag nga omniscient. Kaya ang Diyos, ang omniscient niya na, malamon man sa tanan. So, you cannot describe God in just one name, no? Matod nimo ganiha walay personal nga ngalan pero ato ning basahon Isaias 42 bersikulo 8. Ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan ug ang akong himaya dili nako ihatag sa uban. So nagahatag sa uban pud nga hubad Yahweh ang gibutang dito. Unsa man to sayop to bisag kana na lang Yahweh unsa man personal nga ngalan na o dili. Subag, wa jud siya kasabot siya yung gibasa. Ang ngayon do, ako mao si Jehovah o kini maong akong ngalan. Asa may gibutang dito personal nga ngalan? Wala. Nawala. Wala yung ngalan. Nawala. Tubaga, asa man? Nabay gibutang dito personal nga ngalan. Nawala. Yan na ba? Di ba naawala? Wa mo ko mangutanag. Ay, kimi nga nag-hiskot man tag personal. Mo lagi, pero may tag personal na ngalan. Mao gyud na ang iyang legally. Legally ba? Oh, so karon kimi nga ako mao si Jehovah o kini mao ang akong ngalan. Wala may ngalan. Nay personal wala. Ang akong Nay personal wala. Wala. Na tubaga. Nay personal wala. Wala. ang imong katungdanan Nawala ba? Tubaga Kay- para mahusay ta ba? ang akong trabaho dire mangutana man lang. Kaya mo tubag. So kana bang Isaias 42:8 mali na o tama na? Sakto ang Isaias imong panabot may mali. Pero wala Oh, may ngalan. hindi imong panabot may mali. Kaya nga naman, ang imong gibasa diha karon, hindi paresa. Ang imong gibasa karon Jehovah, nya kipag-abot diri Yahweh naman pod. So asa may ako tuwa na